kasama ko ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong bulalo dito? Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 1960s, umpisa na yan eh. Dahil nakagis na po na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay dun sa yung mga restaurant, ay dun sa malapit sa amin, dun sa Station 4, Crossing. Sabi, yung papunta sa Pablo. Yung crossing ng araw, wala pa yung highway. Oo. So, ang isa sa mga yung kaunanahan ng bulalo ay yung aking tiyo, si Efren. Sila kung tumawag tiyo, si Efren Oba. Tapos, nandyan din yung Rose and Grace, andyan na rin. May sila yung trainings. Tapos, tanda ko, siguro yung mga 19, siguro yung mga 1,000 na taon. Tapos, tanda ko, may ano dyan, may gumagawa ng helicopter. Doon sa tapat natin. At ang kumain. Para kumain na ng bulalo. Bulalo. 1960s. 1960s, abay, pero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalo ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalo sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na rin. Una-una, parang yung bulalo, parang naging tourist attraction dito. Ayun. So, nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, siyempre, ang tennis ng mga tao, nagdayo dito, may hirap, ibang lugar. So, nakilala yan sa buong Pilipinas, nakilala sa buong mundo pa kayo. So, contributory yan doon sa ulat na i-syudad na. Oo, ngayon i-syudad na. Ay siya, maraming salamat, Vice. Yan po ang istorya ng bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas. At yan po kasama sa programa ng doon po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin din sa Batangas. Maraming salamat. Pero natin muna Kaya, kain muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy Oliverio, the best. Holding me, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo, ang lagi ko hinihintay. Why do people choose the mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit.
kailangan itamin katotohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Isang magandang hapon mga kabarangay at mga kababayan at sa lahat ng mga Pilipino all over the world na nanonood po sa atin ngayon. Live na live po tayo. Welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online. Ayan. At siyempre, sa ngalan ng ever absent, sa ngalan ng ating katandem na sila Arnie Barairo. Yan, ang alam ko nasa mukhang nag-cover yata siya ng activity sa pagdating ni Senator Bongo yan sa lungsod ng Calamba. Anyway, yan, sa ngalan ni Miss Arnie Barairo, ito po ang inyong likod, RJ Alakdan Salgado. Yan. Siyempre, welcome po sa isa na naman episode ng ating programa. Weekly na lang po tayo. Yan. Dahil siyempre, nakikita niyo naman, nanganganak ang DCSB. Nadagdagan na naman ang ating mga programa. So, very fitting lang naman na tayo mag-weekly na muna. So, siyempre, bago tayo magsimula, batiin na muna natin itong mga ang aga. At ang mga nagpapa-shout out. Ayan, mga kaibigan natin na nakatutok ngayon. Agap nila sa ating sa ating program. Nakakatuwa naman. Maraming salamat po. At sana i-follow niyo po. Mag-follow po kayo sa aming Facebook page. Mag-like, i-share, at makadagdag po kayo dun sa dumaraming subscribers o followers ng page po ng Serbisyo Balita. 32,000 na po ang ating mga followers. Sana po madagdagan. Mag-follow po kayo. Libre lang po ang mag-follow. Walang bayad. Walang bayad ang pag-click sa pag-follow, sa like at i-share. At mapakalat natin sa iba pang mga netizens ang ating programa. And magandang hapon. Ay, si Manoy Double J ng Bicol, ng Pulangge. Yan, ng 107.2 Radyo Pulangge. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang hapon po. Ayan, Pulangge Albay. Yan, ang ating mga kababayan dyan sa Bicol. Maraming salamat dun sa nakatutok. Ito, yung tama. Ang Malipay Co-op ay nakatutok ngayon sa atin. So, tama ang ating mapag-uusapan. Itong mga kaganapan dito sa Malipay. Yan. Dito sa Bacoor. Ayan, Bacoor yun. Dahil ang daming kaganapan na hindi natin malaman bakit ito hindi pinag-uusapan sa national o hindi ito bakit hindi ito pinag-uusapan.
samantala muna natin tinanggal yung audio. Ay, well, ang ating, yan, may biglaang dumating sa ating studio. Bisita. Yan. Pero mamaya, sa ating pagbalik natin mamaya sa pagpapatuloy ng ating topic ng tungkol dito nga sa nangyayari sa Bacoor. Hindi po na-highlight to sa national TV. Hindi pinapansin. Hindi natin malaman kung bakit. Pero napakadami ng mga tao, mga pamilya na naapektuhan. Hindi natin malaman kung ano ang ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Bacoor sa sitwasyon na to. Ayan. As far as I know, mga residente to ng Bacoor. Ayan, good afternoon nga pala kay Miss Estrella Romantico. Ayan. Gandang hapon, maraming salamat sa inyong panonood. Ayan. Lalo-lalo na ang ating kapulisan. May mga insidenteng nangyari nitong isang araw, hindi natin malaman. Bakit parang, pikit mata? Pikit mata o sadyang may kinikilingan? Yeah. Sana makuha natin ang number ng hepe ng Bacoor. Yan, para malaman din natin to. At at the same time, mamaya po, makakasama rin po natin si Attorney Subia para makapagbigay ng kanyang legal advice dito sa ating meron tayong in-studio guest ngayon, mga residente dito sa Bacoor. Sabihin na natin, sila yung apektado, sila yung mga, pinagkakaitan yata. Nasabi natin yata, kahit halata, pinagkakaitan ng maayos na pamumuhay. Ayan. So abangan niyo po yan maya-maya at tayo ay magbabalik sa ating studio para sa ilang mahalagang paalala. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online at syempre ito pa rin ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Ayan, bago tayo magtungo sa ating mga in-studio guest ngayong araw na to. Ayan, maraming salamat po kay Ben Katanyag
Ayan, sa inyong panonood. Sana po ay ma-share nyo po ang ating programa at mag-like na rin po kayo. Ayan, mag-follow rin po kayo sa page ng Serbisyo Balita. Ayan, at the same time, dun sa mga may concern, sa mga may katanungan at saka, ayan, lalo na gustong tumawag patungkol dito sa ating mga pag-uusapan ngayon, magtumawag lang po kayo sa ating hotline ng DCSB 049-545-7018. Ayan. O kaya pwede po kayong mag-send ng inyong comment dyan sa ibaba ng ating video ngayon, dyan sa comment section. Ayan. Okay. So, sa araw na to, ayan, nais nating ipakilala. Ayan, ipapakilala natin ang ating mga in-studio guest sa araw na to. Pakilala natin si Manong Ricky at si Mr. Tesorero. Ayan. Bati muna po kayo. Po sa at na sa mga babayan ko sa Dubai. Ayan. Mahina raw po ang audio nyo. Ayan. Lakas-lakasan po. Huwag po tayong mahihiya. Ayan. At tayo lang naman ang nandito. Ayan. Sige, bati po. Bati po muna kayo. Gandang hapon po at mga kababayan ko dyan sa Bacoor. Dito po kami sa programa ni Sir DCST kay Sir RD. Nasalaysay po namin ang naging problema natin dyan sa Malipay, sa lugar natin. Salamat po. Si Manong Ricky. Magandang hapon po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga nakikinig sa DCST. Magandang hapon po din sa kababayan ko sa Malipay. 3. Tuloy na po. Salamat. Okay, so unahin na muna natin itong si Sir Tesorero. Ayan. At balita ko kasi kayo may pinakamatagal ng panahon na malagi dito sa lugar, dito sa may Malipay. Mr. Tesorero, pwede niyo po bang ikwento niyo po kung ano yung yung mga kaganapan na nangyayari dyan ngayon sa Bacoor? Actually po, hindi naman ako sa pinakamatagal pa dyan. Pero pang mas nauna, yung kanununuan namin, mga early 60s, 70s, nauna na dyan kasi sinasara ng lugar. So, kumbaga sa ano na lang ako, mga anak na lang kami ng mga nauna po. Yung nagiging problema namin dyan, tungkol dito sa tirahan namin, na sa pilitan kaming pinaalis. Lalo na yung malapit dito sa sinasabi nilang DPWH project dyan sa Puti River, sa Puti River, sa boundary ng Las Piñas at Bacoor, na may ginagawa silang project kuno ng DPWH na naglagay sila ng slope protection. Yung dating 5 meters na ilog, actually hindi naman talaga ilog yun. Dahil pagdating ng summer, natutuyo yun eh. Ngayon, hindi na natutuyo kasi nandun na dumadaan yung mga drainage. Ginagawa ngayon, o ginawa na nila yung iba doon na nilawakan nila, naging 30 meters ang lawak. So, bukod pa doon, mayroon pa rin silang plano na maglalagay pa rin ng river drive. So, ang bali ng kakainin na lupa, papasok doon sa atin, nasa 60 meters or 50 meters. So, yung nangyari nung nakaraang Friday, pinilit nilang i-demolish yung ating mga kasama doon.
wala silang binigay na dokumento o order man lang. Sapagkat yung status ng project na yan, ng DPWH, kami ay nagsampa ng forcible entry. Yan sa kontraktor ng DPWH. Na ang lumalabas sa mga dokumentong binigay nila ay walang procurement. Gusto namin napatunayan nila sa korte na kung gaano katotoo talaga yung project ng DPWH. Kasi nga, base sa pag-aaral ng aming law firm, sketch plan lang yung mga sinabi nila. Walang procurement po. Imagine, 67 million ang halaga ng pera na budget nila niya. Pera ho ng taong bayan ho yun, di ba? Walang procurement. Walang inaward lang sa isang kontrakto na si Chowa. Hindi nila maipalabas yan. Nagpahal kami ng possible entry sa MTC. Ngayon, nagdesisyon ng MTC na wala daw nangyari possible entry. Binakbak na nila yung kabahayan doon eh. Halos malaglag na sa pangit. Ngayon, ginawa namin, nagpahal kami, nakapit kami sa RTC. Hanggang ngayon po, wala pang desisyon. Ngayon, naantay namin yung desisyon, nakala ko may desisyon na, wala pa pala. Yung nangyari ng Friday, wala silang maibigay sa amin na court order. Kaya, kumbaga sa ginamit na nila yung panghahak. Hindi nila ginalang na ang korte. Hindi nintay yung decisions. Okay, so yan ay nabanggit niyo yung kaganapan ng nung Biyernes. So eto ipapakita natin sa ating mga viewers yung mga nangyari, mga kaganapan nung isang linggo kung saan kitang-kita yung equipment na di umano ay sa DPWH o kung sino man na sinab-contract ng DPWH na machinery, pati mga tauhan na kitang-kita na dinidemolish ang isang bahay. Ayan. At kung mapapansin, dapat, tama nga ang sinasabi, dapat may court order bago kayo gumawa ng ganitong bagay, ganitong hakbang. Uno, dapat inihahanda ang mga pamilya. Ayan, merong hinaharas pa na babae na siguro isa sa may-ari ng bahay ito. Nakakalungkot at ganito ang ginagawa na para bang kung tratuhin ang mga residente dito ay parang mga hayop na lang. Dapat kung magsasagawa ng mga demolition, cleared out na ang mga residente, ang mga kabahayan para makaiwas din sa anuman ang hindi magandang mangyari, may magkasakitan o may mawala. Ayan. So, aalamin nga natin kay Attorney Subia mamaya kung talagang pwedeng maging grounds to for forcible entry and pwedeng masampahan ng kaso kung sino man itong mga kasamang kalalakihan na medyo hindi nagtrato ng maganda dun sa isang ginang. Ayan. Yan, habang pinapanood natin, makikita nyo kung ano yung sitwasyon nila nung Biyernes na ayon. Yan. Hindi naman ayon. Actually, meron tayong may video na pinadala, may makakuha, may mga photos na merong pulis. Yung pulis Bacoor ay nandoon sa area. So, kine-question nga rin natin to. Ano ang ginawa ng kapulisan bagamat may mga pangyayari na nagaganap, may kaguluhan na.
maraming mga dapat questionin dito. At sana naman, sana makausap din natin, sana for this time naman, sana makausap naman natin ang panig ng kapulisan upang makapagbigay linaw. Bakit nyo pinabayaan na magkaroon ng kaguluhan? Sana malalaman natin dito sa isa pa nating in-studio guest na kung ano ba talaga, ano ang mga pangyayari pa na naganap. Kay Manong Ricky. Yan, si Manong Ricky po. Ang alam ko po, kayo po ay isa dun sa mga napektuhan na yun. Yung araw na yon, bahay niyo po. Opo. Nung araw po yun, nangyari lumabas lang ako sa gate dahil pagpita ko. Nang bumalik po ako, ginigiba na yung bahay ko, pati hindi na ako makapasok. Sapagkat puro na tao ng nasabing Ipsoa, yung nandun sa area ng paligid ng bahay ko, inaarang na nila. Pati nandun na rin po yung bako ng Ipsoa. Sila na yung umarang. Kaya natakot na po ako na lumapit, baka masaktan pa ako. Pati meron po mga nakapaligid na nakatakpan muka na may nakabukol sa tangiliran na hindi ako nagkakamali po. Siguro po magagamit yun. Parang gamit man yun. So, kumbaga hindi natin pwedeng sabihin na mga armado. Pero sa itsura o hugis ng pagkakabukol sa tagiliran, maaaring sandata. Maaari po. Ayan. So, yung nangyaring kaganapan na yon, kilala nyo yung babaeng medyo na mishandle yung araw na yun? Opo, yun po sa yung pinakasama ko po. Kasama nyo sa bahay. bahay. Kamusta naman po yung sige na, nasaktan ba? May nangyari ba? Natruma po. Hanggang ngayon po, matinding away po namin. Isa po sa kadailangan, nawala yung 12,000 po na yung sahod ko. At nakalaan sana yun sa pangbayad sa namin. Mga bayarin. Pati yung aso ko po na na Labrador ay nakawala. Yan po isa sa maski po sa aming kalooban kasi mahal po yun. Hindi pa ako nakikita mo ngayon po. So dun sa mga ay imposible nating masabi o masasabi ba natin na hindi kung sino man ang nakadampot ng inyong pera ay pwedeng posibleng hindi kapitbahay nyo. Hindi po. Dahil nakita naman natin sa video na puro naka-orange. Puro naka-orange po. Natauhan po ng Ipsoa construction. Yeah. So, yan. Maraming anomalya o anomalies na nangyari sa araw na yon. Nakakalungkot. Nakakalungkot na kung bakit pang na pinababayaan, lalong-lalo na ng ating kapulisan dyan sa Bacoor, pinabayaan nyo. Wala naman pong nasaktan dahil sa nangyari. Wala naman. Wala man nasaktan, may nawalang alagang hayop, mamahaling aso, may nawalang inipon na pera. Maaaring makonstitute to pwedeng sabihin negligence ng kapulisan. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung panggigipit netong nasa likod ng FA Chua construction firm. Hindi rin natin pinagtutuunan pa ang DPWH kung talagang may project kayo na isinasagawa sa lugar. Babalikan natin dito, babalik tayo kay Mr. Tesorero. Yung kauna-unahang pangyayari bago maganap ang lahat, bago magkaroon ng demolisyon. Ang pagkaalam ko ay nagsimula to na sa harangan, nagharangan ng bakod, nagrarally pa kayo.
Mr. Tesorero, pwede niyo po bang mapasimulan kung saan kung kailan unang-unang naganap itong kaguluhang ito? Actually, matagal na po ito. Nakaraang taon pa. Habang tumatagal, tumitindi ang pagigipit sa amin. At kanina nga lang, pag-alis ko, may nag-chat sa akin. Yung isang miyembro ko ay inuumpisahan ng saraduhan yung kalsada palabas mo sa bahay niya at papasok. Bukod pa doon, sinabi pa niya, mayroon pang nagsabi sa kanya na within 3 days, isasarado na yung pagkapal namin from Alungdang Hari, papasok doon sa aming lugar sa Malipay. May eskwelahan doon at mayroong barangay. So, noon pa yan, nag-attempt sila na talagang isasarado yan. No, naharang namin yan, nag-rally kami, hindi natupad doon. Pero ito na naman, kumbaga sa talagang, meron talaga din sa akin nagsabi din, nagbigay ng info na maghanap-hanap na raw kami ng parkingan sa labas at isasarado na nga yung entrance namin doon sa Alungdang Hari. So, yun ang isa pa na naman na magiging problema namin. At bukod pa doon, yung ibang titira doon sa tabi ng river, na gagawin pa nga nilang slope. So, DPWS na naman daw yung project. Yung nakasagabal pa doon, na gagawing river drive, yung pag hindi raw umalis yung mga tao doon, parang binibigyan sila ng 60 days na lang daw at susuyurin na sila doon. Yun ang nagbigay sa akin ng info na nagbigay. Talagang itutuloy nila yung ngayon na na nila yung yung sagabal doon sa slope. Demolish na nila yung bahay ni Ricky, tapos yung 3 pamilya doon. Actually, 2 area yun hindi lang isang area. May 2 bako ang bako doon. Meron dito sa unahan, meron dito sa huli, yung 4 na bahay. Sabay yun na tinitira nila na sinisira. Maraming tao na mga OSP. May mga nakasibilyan pa. So, may lulugtong na nila yun. Pero nung isang taon, may mga bako na rin, may mga may montik pa yatang na-disgrasyang bata, kung hindi ako nagkakamali. Oo nga po. So, nung isang taon, nagsimula na rin sila magbako. Bukod pa doon, meron pa po. Matagal na noon pa, kung naalala noon, meron pa umakyat doon sa bako na babae. Nung pinasok kami doon na doon nag-umpisa, nag-overtake sila doon gusto na i-take over talaga yung lugar namin. Doon 3 years na ang nangyari. So, doon sa 3 years na yun, medyo na nahimik ng mga sumunod na taon at kailan lang, last year lang ulit nagkaroon ng mas matindihang pangyayari. Oo. So, ilan po yung pamilya na sabihin na nating na-displace, na-relocate na sa ngayon? Siguro mga more than 1,000 siguro. Kasi ang total talaga namin dyan, nasa 3,000 families kami. Ang area kasi namin dyan, nasa 33 hectares. So, doon na lang banda sa may akin na 5 hectares ang marami-rami pa kami doon. Pero yung sa tabi ng river, na nga naparelocate na yun, diba? Okay, so, ayan. So, more or less, ito sa ating mga viewers, ayan. Ayan, ito babanggit muna ako bago tayo mag-commercials. Kaya na Marisa Cairo, ayan, nag-comment. Tama, parang hindi mga tao ang trato sa mga taga-Malipay. Ayan. Hindi po kami nagsabi niyan. Ang ating viewers. Ayan.
nagko-comment. Mag-comment po kayo, lalo dun sa mga may nalalaman sa mga nangyayari dyan. At baka sakali sa pamamagitan po ng DCSB ay tayo ay maitulay natin ang mga residente na naapektuhan. Itulay natin sa proper authority na makatulong, lalo sa legislative at saka sa judiciary. Sana matulungan sila. Yan. Magandang hapon kay Alan Cabantin. Yan. Kay Ben Bombase. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yan. Okay. So, ayan, sa ating pagbabalik, sana matawagan natin, makakuha natin ang oras, makapagbigay ng konting legal advice ang ating kaibigang si Attorney Subia. Ayan. So, maya-maya, huwag po kayong aalis. Manatiling nakatutok sa DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Sayaw pantumina, kausuan sabi ko, Camarines Norte, sakot Camarines Sur, sa Albay Masbate, Katanduan Sorsogon, bantog ang pantumina, sayaw ng Bicol no. Sandy Oliverio, the best. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo ang lagi kong hinihintay. Narinig kami sa Santo Tomas, Batangas, kung saan talaga Bulalo. Ang kasama ko ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong Bulalo dito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 1960s, isa na yan eh. Kaya nakagista ko na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay dun sa yung mga restaurant, ay dun sa marami sa amin, dun sa station po, crossing. Sabi yung aking... Oo, yung mapunta sa Pablo. Yung crossing ng araw, wala pa yung highway. Oo. So, ang isa sa mga yung kaunangaan ng bulalo, ay yung aking tiyo, si Efren. Sila kung sumamang tiyo, si Efren Oba. Oo. Tapos
Tapos nandyan din yung Rosal Grace, andyan na rin. Tapos sila yung trainings. Ayun. Natanda ko, no, siguro yung mga 19, siguro yung mga 1,000 na taon. Natanda ko, may ano dyan, may gumagawa ng helicopter. Doon sa tapat namin. At ang kumain. Parang kumain na ng bulalo. Bulalo. Ayun. 1960. 1960, sabay, pero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalong ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalong sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na rin. Una-una, yung parang yung bulalo, parang naging tourist attraction dito. Ayun. So nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, siyempre, ang tendency ng mga tao, tayo dito, ngayon sa ibang lugar. So nakilala yan sa buong Pilipinas, sa buong mundo pa kayo. So, contributor yan doon sa ulat ng aming nakikisudan na. Oo, ngayon i-syudad na. Ay siya, maraming salamat, Vice. Yan po ang istorya ng bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas. At yan po kasama sa programa ng doon po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin din sa Batangas. Maraming salamat po. Pero natin muna Kain muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy Oliverio, the best. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo, ang lagi ko hinihintay. Ibigay ang iyong kailangan Ako'y pamili katotohanan Okay, nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online at sa ngalan ng ating katandem na ever absent, si Mr. Arnie Barreiro. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, bago natin, habang kinokontak natin si Attorney Subia, tayo magbasa-basa muna. Ayan, basa-basa muna tayo ng mga comments. Ayan. Maraming salamat nga pala doon sa mga nag-comment at ayan, ayan. Mula sa isang nag-comment, pwede naman siguro mabanggit, nasa comment na, kita na yung pangalan nyo. Ayan, mula kay Joey Jenkan. Puro po paglabag sa batas ang ginagawa nila dyan. May tunay na may-ari ang lupa, hindi yan ang pag-aari ng outdoor. Nilabag nila ang torrent system kasabwat ang mga empleyado ng gobyerno, yung mga related sa usaping lupa. Ayan. So, yan. Aangguluhan muna yan. Bago natin kontakin si Attorney Subia, angguluhan natin yung sinabi ni Kuya. Ayan. Tama po kayo. Napakaraming pangyayari sa ating lipunan na kung sino pa ang nasa gobyerno, kung sino pa ang may hawak na kapangyarihan ay umaabuso. Inaabuso nila ang maliliit nating mga kababayan.
Lalo pagdating sa usaping lupa. Numero 1 na dyan. Kilalang kilala natin yan. Isang mataas na opisyalis ng gobyerno. Kilalang kilala na yan. Ang dami ng inagaw na lupa. Ang dami ng pinatayo na subdivision yan. Bakit nagpapahira ng ganito sa ating pamahalaan? Na kung sino pa nasa kapangyarihan na dapat inaasahan ng mga maliit, sila pa mismo ang gumigipit at nagsasamantala. Tama po kayo, Ginoong Joey Gencan. Nakakalungkot. Kung sino pa nasa pamahalaan, sila pa ang lumalabag. Sila pa ang hindi, sila yung, sumasalaula sa ating batas. Naturingan mga mambabatas, pero kung sa kanilang mga ginagalaw, para silang mga unyango, nagbabalat kayo, pakitang tao na kayo yung mga taong gobyerno na pinagkatiwalaan ng mamayan, inilagay sa posisyon, pero ginagamit nyo ang posisyon nyo upang manamantala higit sa lahat sa mga maliit na kababayan natin. Kagaya na sinabi natin nung sa programa ni Miss Dryan Zamora sa Hustisya, hindi po lulubayan ng DCSB ang kasong to, tututukan namin to, at hanggat maaari tutulungan namin maitulay sa mga tunay, yung tunay at totoo ng mga lingkod bayan, lalo na yung nasa legislatura, para matulungan itong ating mga kababayan. Nakakalungkot. 3,000 pamilya ang naapektuhan. Para sa ano? Para mabigyan lang ng pansariling, mabigyan ng kaligayahan ng sariling interes netong mga nasa pamahalaan. Lalong-lalo na tong sa DPWH. Balita pa natin ang dami. Hindi lang aso. Hindi natin pinag-uusapan dito yung askal o aspin. Labrador, may lahi, may halaga, nawala dahil sa inyong panghihimasok, panggugulo. Hindi lang aso rin, pati pera. Hindi lang isang pamilya ang naapektuhan, hindi lang isang pamilya nawala. Ang daming nawala, meron pa raw cellphone. Sino ang dapat managot dito? DPWH. Sagutin nyo, hindi ba kayo liable sa ginagawa ng mga tao nyo? Hindi natin sinasabing mga tao nyo, pero hindi mawawala itong mga to, hindi mawawala yung pera, hindi mawawala yung mga gamit. Kung hindi kayo nag-conduct ng demolition. And number 1, nagkaroon kayo ng demolition, may court order na ba yan para isagawa nyo yung yung demolition yan? At sa ating kapulisan, ulitin ko, nakakalungkot. Ano ginagawa ng mobil nyo doon? Pinanood nyo lang ang pangyayari. Oo nga, hindi nga pwedeng makialam ang kapulisan dahil walang coordination sa kanila. Pero the mere fact na nandun kayo sa area, patayo-tayo kayo, patulog-tulog kayo, hinahayaan nyo lang na nakikita nyo may nagkakagulo. Yung Chief of Police ng Bacoor, open ang aming hotline, 04954570118. Tumawag kayo, magpaliwanag kayo. Ano ginagawa ng mga pulis nyo? O baka kayo yung nandun sa loob ng mobile? Hindi kayo bumaba. Bakit? Mainit? Mainit ang panahon?
So, panawagan sa Chief of Police ng Bacoor. 04954-57018 ang hotline ng DCSP. Pwede kayong tumawag, magpaliwanag kayo. Basahin pa natin. Yan, bago tayo pumunta kay Attorney Subia, basahin po natin ang isa pang hinabol na comment mula kay Joey Gencan. Contempt dapat yung mga yan. Dahil settled case na yan at may CIDG at NBI investigation yan na valid ang LRC Civil Case 3957-P. Gobyerno po ang magsampa ng kaso. Problema, hindi nila inirespeto ang court order. Malinaw na malinaw. Meron naman palang mga dokumento na nagsasabi. So, anong ginagawa? Lalo na nung nandun, nasa likod ng construction firm na nagputos. O nasa likod ng DPWH na sino nasa likod niyan? Sa totoo lang, hindi natin papakita dito sa programang to, pero merong nagpakita ng dokumento na involved itong mataas na opisyales ng gobyerno, involved. Siya ang nasa likod. May dokumento. Hinahayaan lang natin na sila'y manamantala. Hinahayaan ng tao, hinahayaan ng kapulisan na abusuhin ang mamamayan. Sana matigil to. Sana itong kaso ng itong Malipay, dito natin masimulan. Respetuhin natin ang batas, respetuhin natin ang unang-una ang karapatan ng mamayan. Kaya kung sino yung nandun sa itaas, sa mataas na pwesto sa pamahalaan, huwag niyong hintayin. Tutukuyin ko kayo. Tutukuyin ko kayo. Available na pa si attorney? May meeting. Sad to say, may meeting si attorney. But anyway, kagaya ng sinabi po ng inyong lingkod, tayo po ay maliit lamang tayo. Maliit na himpilan lang to ng local media, hindi po tayo national. E di much more pa kung national media ang tututok dito. Pero hindi ko malaman kung bakit hindi rin tinututukan ng national media to. Di kaya nabusalan? Di natin alam. Di natin sinasabi. Di kaya binusalan nung nasa, di ko sasabihin. Saka ka natutukuyin kung anong ahensya ng gobyerno nakaupo yung nasa likod ng pangyayaring ito, mga kaganapan. Basta malaga may mga dokumento na nagpapatunay na involved siya ang nasa likod. At itong mga sinasabing DPWH project, ito bang may project? Kagaya rin ang sabi ni Ginoong Tesorero, wala yatang procurement, o in layman's term, wala yatang naaprubahan sa sangguniang panlunsod ng Bacoor na isang proyekto patungkol dito. Di natin alam. Di natin alam kung meron nga. Pero dapat magpakita para hindi naman nag-iisip yung mga kawawa nating mga kababayan. Papakita natin dito yung sinasabi ni Ginoong ni Manong Ricky na siya umalis kanina ay nagsisimula ng magbakod. Ayan. Hinarangan na yung karsada.
Saan na ngayon dadaan ng mga sasakyan nila? Mapa-motor, mapa-tricycle. Balita, nagbigay ng daang tao, pang daang tao lang. So ito ang katanungan. Sadya bang makatao itong nais kumangkam ng lupa dito? Sadya bang makatao? Yung ikulong mo sa kanilang pinagkakatirhan, makatao ba ito? Balik po tayo sa ating mga giliw na guest para makuha naman natin ang kanilang saloobin. Unahin na natin kay kay Manong Ricky. Manong Ricky, may pagkakataon kayong magsalita, maglabas ang inyong saloobin. Sige po. Sana po panagutan nila yung sinapit namin sapagkat wala pong binigay na court order. Wala pong nagbigay. So, tingin ko po dito malinaw na illegal demolition. Yun na po. Kayo, Ginoong Tesorero, may pagkakataon kayo na maglabas ng inyong saloobin, hinaing, at para marinig ng buong mundo kung ano yung pinagdadaanan ngayon ng mga residente ng Malipay. Ako po ay nalulungkot sa nangyari sa amin. Lalo na dito sa mga kasamahan ko na nawala ng tahanan. Lalo na ngayon, no? Ngayon lang, sasarado lang ng daanan kung sa isa kong miyembro. Sana nila padadaanan ito kung sasakyan nila o kaya wala pa akong nakita kung saan sila dadaan o daanan ng tao. Pero naniniwala pa rin ako sa ating hustisya. Sana magkaroon ho tayo ng hustisya. Naniniwala pa rin ako sa ating gobyerno. Sana naman po doon sa mga kinaukulan, lalong-lalo na dito sa korte kung saan nakasampa ang aming reklamo dito sa Bacoor. Sana po magkaroon ng hustisya, tamang hustisya. Huwag naman po tayo magpagamit sa mga makapangyarihan. Maging patas naman o sana tayo. Tulad ng ginagawa namin. Kami ho ay lumalaban ng parehas. Legal. Kaso yung kalaban namin, ginagamitan kami ng illegal. Katulad nga yun, nangyari nung nakaraang Biyernes. Illegal demolition. Walang proof. Wala silang pinakitang court order ng kanilang ginawang pagdidemolish doon sa mga kasamahan ko sa nangyari dyan sa Malipay. So, yun lamang po at umaasa rin po ako talaga na mayroon pa rin hustisya. Naniniwala pa rin ako sa ating gobyerno, sa ating mga namumuno. Lalo-lalo na dito sa pamunuan dito sa Bacoor. Yun lamang po. Yeah. Ayun, katulad ng panawagan ni Ginoong Tesorero, magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo at magpasalamat kayo, kayong nasa gobyerno. May natitira pang kahit kokonti, kapiranggot, na respeto sa inyo, itong maliliit nating mga kababayan. Pasalamat kayo. Sana wag niyong alisin yung kapiraso na lalabing respeto sa inyo at pag-asa na bibigyan ng bibigyan ng halaga ang batas at karapatang pantao.
So dito sa Ginoong Tesorero, ilan po kayo? Ilan kayo na talagang naninindigan dito sa laban na to? Well, actually, yung miyembro ko pa ay nasa 70 to 80 families yung aking miyembro na lumalaban doon sa aming paninirahan. Kung ano yung aking pinaglalaban, yun din po sila. Kasi ang sabi ko, sama-sama tayo, ano man ang mangyari, kung magkaroon mo ng kasunduan o ano man, settlement, nag-iisa tayo. Kaya pakiusap-usapan nila, walang iwanan tayo. At kung mismo, mananatili talaga na ipaglalapag ko kayong mga kasamahan ko dyan. So pero dito, bukod dun sa nabigyan naman ng relocation yung iba. Tama po ba? Opo. So dun sa mga ibang hindi naman nabigyan ng relocation, meron bang nabayaran in cash para kung sakaling mga ayaw dun sa relocation site ay makapagpasimula ng kahit paunang pagpapatayo ng kanilang bahay? Yun yung iba, naririnig ko, yung nagpaparelocate, ay bibigyan ka ng 20K para meron kang umpisahan doon sa lilipatan. At yun ay hulugan mo within 30 years. At dahil sinabi rin na rin sa akin yan nung mga engineer na kausap ko dahil yan ang offer sa amin. Yung iba, napapayag nila. So, yung group ko at ako ay hindi kami pumapayag sa ganung sistema. Unang-una, katwiran ko, bakit ako magpaparelocate? May bahay ako. Kung claimant ko sila sa lupa na tinitirahan ko, mas claimant din ko ako. Isa rin akong claimant din doon. Una-una ko, nakaposisyon ako, matagal na nakaposisyon. 50 years. Oo, may adverse claim ako. Adverse claim ako doon. Tingnan nyo, doon sa nila, TCT nila. Talagay doon, claimants din ako eh. So, yun ang inaantay ko. Okay. So, ayan, nagpasabi na si Attorney Subia na pwede na siyang tawagan. Ayan, hopefully sana. Anyway, ayan, tawagan natin siya ngayon. Hello. Okay, Attorney Subia, magandang hapon po. Attorney. Bakit? Dinig niyo po ako, Attorney? Yeah. Yan, okay. So, ayun, may naka-video. Sige, siguro habang nagpapaliwanag si Attorney, yan, maiset natin yung video, no? Anyway, so, Attorney, magandang hapon po. Kamusta po? Mukhang busy po. Ayan. RJ. Yes, sir. Mabuti naman. And pasensya na po at talagang kailangan natin iparinig o ipaalam sa mamayan yung plight na itong mga taga-Malipay, yung kanilang ordeal na pinagdadaanan. They need the legal advices ng isang katulad po ninyo. So dito po, kapag nung sinabi natin may nangyari na naman na panghihimasok o ika nga, forcible entry netong construction firm o under ng parang subcon daw ng DPWH. Ano ba ang pwede nating gawing legal grounds, legal remedies para dito po? Meron pa kasi itong live na forcible entry case, no?
Ganito ang background niyan, RJ, no? Nung pumasok ito una na DPWH through the contractor in the guise of concreting the slope of a creek there, no? We immediately filed a case of forcible entry in the Municipal Trial Court of Bacoor. Okay, on the ground that the forcible entry or the use of backhoe in excavating around the houses of the complainants or the plaintiffs amounts to a forcible entry. Okay, so the complaint was filed and hearing followed. Unfortunately, the Municipal Trial Court decided in favor of the construction company. The court held that it was a government project. The houses of the plaintiffs are allegedly within the area covered by the government project. So under the law, if it is a government project, you cannot charge the implementing agency or its contractor of forcible entry. Yun ang sabi ng decision, no? Which we contested because yung mga bahay naman... Okay, so attorney, may inquiry lang po regarding nga doon. Kung ang sinasabi nga po ay government project, may napakita bang papeles o dokumento ang itong agency na to upang mapatunayan na talagang legitimate ang sinasabing government project? Meron silang pinapakita ang DPWH, no? But ang aming contention dyan, yung project na yon is limited only to the slope enhancement of the creek. Now, yung easement easement. Yung easement kasi na kino-concretize nila, ilalagyan nila ng riprap, ay yung embankment or wall ng creek. Now, yung easement doon is limited only up to 3 meters. Okay. Yan ang normal dyan. Yan ang usual na dyan, 3 meters lang. Hindi na lalagpas doon. So, but yung mga bahay nito, kabahayan nitong mga plaintiffs, ay malayo doon sa hindi na abot nung easement. Kaya, outside the coverage... Malayo sa easement. Outside the coverage na talaga yun. Ginagamit lang naman yun na ploy or smoke screen yung DPWH project of slope enhancement. Kaya lang, doon sa picture na makikita ninyo, lagpas-lagpas na yun doon sa 3 meters. Yung bahay kasi ng mga plaintiffs dyan, hindi naman doon sa creek or nasa pampang ng creek. So yun ang contention namin na kahit na even granting that there is a government project, slope enhancement of that creek, there is still a forcible entry because the houses that were excavated, or where the excavation were made, were already very far from the 3 meters easement, no? So labas na yun sa project. So parang imbis na ang nangyari yata, parang imbis na i-demolish yung mismong bahay, sa ilalim naman tinira, sa ilalim ng bahay. Yes, because at that time there was
no decision yet. No? Wala pang decision, nag-file pa lang kami. So, under the law, you cannot, even the DPWH or anybody don't have that power. Cannot proceed dun sa kanyang whatever project without a court decision. Yes, oo. Kasi malinaw doon sa lagpas na yun sa 3 meter. Kaya ang hinanapan namin yung DPWH ng konkretong plano na nakalagay doon mga measurement. Gaano ba kalapad yung creek na yan? Pero ang ginawa nila, hinukay ng hinukayan, nilaparan yung creek na yan in such a way na umabot doon ang creek. Ang creek, alam mo naman yung creek. Wala naman yata ang tubig yung creek na yan eh. Ang ginawa nila, nilaparan nila ang creek. Hindi na creek. It's almost a lake. Para umabot doon ang works, civil works, pati yung demolition, pati yung excavation sa paligid ng mga bahay. So paano po ito? May isa pa akong concern kasi. May isa pang concern itong mga tao. Doon sa nangyari kasi, ay meron pa yatang looting ang nangyari. So, pwede bang, ano ba yun? Pwede ba natin ma-hold liable ang itong TPWH o itong subcontractor nila doon sa mga nawala? Bukod sa pera, may mga alagang hayop at may iba pang gamit. Pwede. Because that's a consequence. That's a consequence of an illegal act committed by the DPWH or that contractor company, construction company rather. Pero ibang kaso 'yon. Hindi yung kasali. Going to the case, attorney, kamusta na po ang tinatakbo ng kaso nila? Ganito ang status niyan. Nag-render ng decision ng MTC, Bacoor, in favor of DPWH and the Chua Construction Company. In short, na dinismiss ng court ang complaint na forcible entry. Kasi nga, ang reasoning nila ng judge is that it's a government project. You cannot claim that there is a forcible entry if it is a government project. It's a project of the government being implemented. No? Now, we appealed. We filed an appeal of the decision, and the appeal is now in the Regional Trial Court of Bacoor. Now, the last time, last year pa yon, we filed a memorandum. And that's the last pleading, no? As of now, wala pang decision ang attorney, RTC. We regret that medyo talagang limited na po ang oras natin, and pero nagpapasalamat po unang-una po ang inyong lingkod na napaunlakan niyo po ang ating imbitasyon na magbigay ng legal advice po dito sa ating mga kababayan dito sa Malipay. And siguro pwede bang mahingan ko na lang po kayo ng parting words, ng last words of encouragement or upliftment para dito sa mga taga-Malipay po? Ganito. So, dahil nga wala pang final decision yung kaso na yan, nasa appeal pa yan, wala pa ring decision ang RTC ng Bacoor kung yan ay i-uphold or i-dismiss nila ang appeal na pinail namin. So, dapat wala mo nang gagalaw dyan. Hindi pa dapat nagsagawa ng demolition yung DPWH o yung contractor company na yan. Now, but ginawa nila, so pwede silang kasuhan. In fact, we are now preparing the appropriate motion to cite the construction company, pati kung sino man yung mga tao niya doon, no? Mga tumulong para sa demolition, ng contempt of court. Kasi illegal yon paggawa nila. Wala pang decision na final, wala pang writ of demolition na inisyu ang korte.
Kasi ang pwede lang mangyari na magkaroon ng demolition kung meron ng final decision at merong utos ang husgado sa sheriff, no, na i-execute yung decision in favor doon sa nanalo, which in this case yung construction company. At merong special order, ang tawag dyan, yung writ of demolition. Kasi kahit na nanalo ka, hindi ka pwedeng maggiba ng mga structures ng bahay kung wala kang writ of demolition. Yun ang nangyari dyan. So, we're readying the appropriate pleadings to cite the Chua Construction Company in contempt of court. Okay. Maraming salamat po, Attorney Ariel Subia, ang tumatayong legal counsel ng Malipay, ang mga taga Malipay. Maraming salamat po sa inyong oras at nabinigay po sa amin. Ayan. Okay. Walang anuman, RJ. Anytime. Yan. So, ayun, ang ating ika nga ay ang ating naging legal consultant ng netong mga taga Malipay, yung nakikipaglaban para sa kanilang karapatan. At ika nga, so, yan, sabi ng ating technician, medyo yan, overtime, pero okay lang yan para sa bayan. Anyway, so hindi na tayo papasok hindi tayo babalik sa studio for commercials. Dediretso na natin to sa ating dalawang in-studio guest, si Ginoong Tesorero at si Manong Ricky. Ayan, Manong Ricky, tayo magko-closing na. Anong pahabol niyo po? Baka meron kayong gustong batiin, mga nanonood po sa atin, mukhang nanonood ang buong pamilya ni Ginoong Tesorero. Bati na lang po. Magandang hapon na lang po sa kanila. At sana po may awan Diyos. Makayanan namin ang tagumpay sa sinapit namin na kapihan sa ginawa ng Chua Construction. Thank you po. Ginoong Tesorero. Maraming salamat po, Sir RJ, sa pag-imbita sa akin dito. At katulad po ng dati na sinabi ko, naniniwala pa rin ako na sana magkaroon ng hustisya. Meron pa rin hustisya. Naniniwala pa rin ako ng hustisya, lalong-lalo na dito sa Macron. Aasahan po namin yan, alam ko po. Lahat ng mga kasamahan ko at membro ko naniniwala din po sa akin. So, maraming salamat po. Okay, so maraming salamat po sa ating mga guests at maraming salamat din sa mga nag-comment kina Hernan Tesorero. Shout out na kay April Tesorero. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-share ng ating programa. And siyempre, kay Attorney Ariel Subia, maraming salamat talaga. At actually, si Attorney Subia ay legal resource person ng ating kasamang si Miss Dryan Zamora sa kanyang programang Hustisya, May Kakampi Ka. Ika nga, sabi nga ni Ginoong Tesorero, umaasa pa rin siya na may hustisya. Meron pa ho, nandyan si Ma'am Dryan. Yan, nandyan ang programa niya, Hustisya. Abangan nyo yan tuwing Sabado. At yan, shout out. Abangan nyo mga programa ng ating kababayan Bicolano, yan, mga Manoys on Thursday ng umaga. Simulcast po tayo sa 3 radio station sa Bicolandia, sa Bicol. Maraming salamat po sa tiwala ng ating mga kabaro dyan sa Bicol. Yung 3 radio stations na tayo ay live din na napapakinggan at napapanood sa kanila. Maraming salamat. At sa ating mga kababayan na nasa Bicol, kina Manoy Jerry, yan,
Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat din po sa suporta na binibigay niyo po sa ating himpilan. Pati na rin doon kina Double J sa 107.2 Radyo Pulangge. Yan. So, sa ngalan po ng ating nawawala pa rin. Yan. Nagko-cover. Anyway, sa ngalan ng ating katandem, bigat yan. Joke lang. Peace. Okay, sa ngalan ng ating katandem na si Miss Arnie Barrero, ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado, na bumabati sa lahat ng ating mga viewers. Stay safe, stay happy, stay healthy, and enjoy the rest of the day. Maraming salamat po. Mabuhay.